kababayan, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Chis Escudero po, yung kanyang banat kay BP Sara, hindi pa po nagiinit, no? Hindi pa po nababasa o hindi pa naririnig ng ibang mga kapanalig. Binuweltahan kagad nito ni BP Sara. Ang bilis. Manang-mana sa tatay ito si BP Sara, no? Banatan mo ngayon, mamaya meron ng sagot agad dito sa kanyang pahayag. Mukhang araw-arawin kayo ni BP Sara. Kinakailangan nyo mabilis ang sagutan nyo. Kung hindi, malulunod kayo. Yung ibang mga congressman, ang binabanatan pa lang ng mga ibang congressman, doon pa lang po sila sa yung we deserve better. Pangatlong bira na ni Sara Duterte, di ba? Ang bilis po bumira ng mga Duterte, automatic, no? Batuhan mo ngayon, maya-maya lang may sagot na. Kaya napakasarap po maging Duterte supporter. Ito yung hinahanap namin matagal na eh. Ako po, alam ko may ganito si Sara Duterte kasi napahapyawan na tayo eh, no? Ito talaga yung hinahanap ko eh. Yung yung sinasabi nila na mas nakakatakot si BP Sarang kalaban kaysa sa tatay niya. Mukhang totoo, kaya niya mag-araw-araw, no? Tsaka kaya niya yung mabilis na sagot. Putya, yayariin kayo eh. Okay, anyways, pag-uusapan din po natin ito pong pinahayag, no? Ito pong pinahayag ng PNP na yung bloodless drug drive daw ay Philippines safer under Bongbong Marcos dahil po sa bloodless drug drive. Kumusta, kumusta naman? Kumusta naman yung mas safe daw ang Pilipinas ngayon ayon kay Marbil dahil sa bloodless war on drugs. Ayaw niyang tawaging war on drugs eh, no? Kasi gusto niyang ihiwalay yung sarili niya sa mga Duterte. Bloodless drug drive. Ang tanong, mas safe kanino? Okay. At syempre, yung walang kamatayang unity. Hanggang ngayon, no, isa lang po yata yung naglalaro sa utak nito ni sa utak nito ni BBM. Ang kaya niya lang pong sabihin sa lahat ang sagot niya lang po sa lahat, unity. Hanggang ngayon po, unity pa rin. Yan po mga pag-usapan natin. Wag na po tayo maghintay, no? Kasi baka gabihin pa po tayo. Anyways, yung iba naman manunood sa replay. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Ito po, trending. Lagi pong trending si BP Sara sa dami po ng atake niya. Hindi po magkamayaw, no? Ito pong kasasagot. Yung iba po natutulala na eh. Natutulala na lang sa kakasagot eh. Pangatlong araw, pangatlong sagot ni BP Sara, pangatlong atake. Ewan ko na lang kung hindi pa kayo marindi dito kay BP Sara. Okay, hindi pa po nag-iinit yung banat nito. Good news muna, good news tayo. Sabi po eto po yung balitang SMNI, the city government of Davao will be extending a calamity assistance worth 14,500 to 27 LGUs in Luzon that were affected by Typhoon Karina last month. Kita nyo naman. Yan po ba ang walang sinabing bigyan yun
Bigyan niyo yung mga pinakamayayaman na na mga LGU. Bigyan 14,500, mamumudmod po ang City of Davao diyan po sa Metro Manila at sa Luzon. Sana all. Sana all Davao, 'no? Sana all gano'n kayaman at gano'n anong tawag diyan, kagalante na mga katulad ng mga Davao. Wag na po nating ano, wag na po, nating pagtagalin. Hindi, unahin lang po natin 'tong mga ilang eto, para pasakali lang po. Sabi po ni Pangulong Marcos, in fairness, consistent po ako rito 'no. Maganda naman po yung mga sinasabi ni Pangulong Marcos. Yun nga lang po hanggang sa sinasabi lang. Ito po ang sinasabi ni Pangulong Marcos, "Unity is the key for us to move forward. If we are spending our time, our resources, and our energy for political means, then we have very little time, resources, and energy left for transforming our country into a better place, to transforming the lives of our people." Kita niyo naman, napakasuwabing-suwabe, Ang sarap pakinggan 'no? Unity, 'yan daw po ang susi para tayo move forward. Dahil 'pag, tayo po ay nagbanatan ng banatan, yung energy po natin uubusin lang natin, 'no? At hindi na po tayo makaka-move forward. Kasi ubos na energy natin sa banatan. Ganda 'no? Ang gandang pakinggan, Mr. President, 'di po ba? Maganda, in fairness, maganda pong pakinggan, masarap pakinggan. Pero ang tanong, Mr. President, pinakikinggan ba kayo ng mga kaalyado niyo? Tumitigil ba yung mga kakampi niyo ng kakaatake sa mga Duterte? Ha? Unity kayo na unity. Unity lahat. Parang ang panawagan ni President Marcos, mag-unity tayong lahat, pera 'tong mga Duterte. Pinakamalakas pong, oposisyon yung mga Duterte, 'no? Kung may i-u-unite po kayo, yung dati na ninyo, gano'n po kapalpak yung unity na sinasabi ni Pangulong Marcos. Bakit? Dati niyang ka-unity yan, hindi niya na ma-unite ngayon. Ibig sabihin, yung mga dati mong kakampi, hindi mo na kayang ma-unite. Bakit? Bakit yung iba na-u-unite ni Pangulong Marcos? Baka talagang ang problema yung Duterte, hindi po. Na-u-unite niyo yung ibang partido kasi pare-pareho kayong gutom, pare-pareho kayong uhaw, pare-pareho kayong uhaw at gutom sa maninenok sa taong bayan. 6 na taong kayong ginutom ng Duterte administration. Kaya pare-pareho, Ang bilis ng pag-u-unite nila, Nagtataka pa kayo, 'no? Nagtataka pa kayo kung bakit kasi ang daming balita, nagsanib na yung ganitong partido at yung partido ni Marcos, nagsanib na yung Lakas CMD at yung ganitong partido, nagsanib na yung gano'ng partido. Bakit ang bilis ng pagsasanib-sanib ninyo? Alam niyo kung bakit? Bakit yung dati niyong ka-unity, hindi niyo ma-unite? Ayaw kasi ng mga magna. Ayaw ng magna at ayaw ng mangga ng mga Duterte. Yung mga 6 na taon na nagutom, nakaw na, 6 na taon na nakaw na, 'di ba? Ayan, mag-u-unite talaga kayo. Nakaw na yung mga politiko na yan,
madaling ka-unite. Talagang hindi kayo babatikusin. Ano ba namang babatikusin sa inyo? Ano ba binabati ko sa inyo? May pondo pero walang programa? May pondo pero walang plano? Yun yung bati ko sa inyo 'no? Oh, bakit naman kayo babatikusin itong mga tumatanggap ng pondo kahit walang plano? Ang linaw po niyan, eh. Sakit na sakit kayo dun, eh. Tumatanggap kayo ng pondo kahit wala kayong plano. Tumatanggap kayo ng pondo kahit walang proyekto. Yan po ba yung unity na gusto nyo? Tapos, yung mga ayaw ng ganitong kalakaran, no? Yung mga ayaw ng yung Duterte na ayaw ng may pondo pero walang proyekto. Yung mga Duterte na sumisita kung saan napupunta yung budget ng taong bayan, yung budget sa GA. Alam niyo ang daming tangengot, eh, 'no? Ang pagkakaintindi nila sa sinabi ni Sara Duterte, yung budget lang sa DepEd, hindi po, GAA nga, eh. Yung GAA ba sa DepEd lang? GAA, General Appropriations, pinakita niya, eh, sinabi niya, eto, sinilip niya, 'no? Taliwas sa sinasabi ni Kiss na naninira lang si VP Sara, hindi. Sinilip niya, eh, yung budget, mali ang pinatutunguhan. Ano sabi ni VP Sara? Walang tumulong sa kanya na itama yung mga mali niya nakita. Kaya siya nag-resign, ayaw na niya. Okay. Maawa kayo sa talamakang korapsyon sa gobyerno. Correct. Okay, punta na po tayo rito sa bloodless drug drives bago tayo pumunta sa bagong atake ni VP Sara. Ang lakas ng loob nito ni General Marbil. Our streets are safer, fear has diminished, and families enjoy their homes without the looming threat of crime. PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Ito po, hindi ko po alam kung saan po nagmumula yung sinasabi nito ni Marbil. He particularly cited the government's anti-drug campaign, which is focused on high-value targets and drug resources while upholding the rule of law and preserving human lives. The impact of these initiatives is evident in the reduction of overall crime volume by 14,666. Okay. Unfair po sa mga Duterte, no, na nagsikap yung yung war on drugs, pangunahin po sa proyekto ni Pangulong Duterte. Unfair po 'yan sa mga nagtrabaho para sa war on drugs, na pagbintangan pa na mas marami yung krimen, 'no? Nung war on drugs ni Pangulong Duterte, mas marami yung krimen kaysa tumahimik. Alam niyo po, wala bang magpapa-survey para maipakita na mas maganda po yung mas gusto ng tao o yung mas tahimik yung mga komunidad? Hindi ko po maintindihan kung papaano po naging safer ngayon kaysa nung panahon ni Pangulong Duterte. Safer ba ngayon dahil safer para kanino, 'di ba? Baka magkaiba po tayo ng gusto nating i-safety. Safer po para kanino? Safer sa mga kriminal, safer sa mga addict, safer sa mga tulak, safer sa mga drug lords? Ang gusto po nating maging safe yung mamamayan, hindi po yung mga kriminal, eh. 'Di po ba? Nailigtas tayo, grabe po noon. 'Wag po kayong mag-alala,
'no? Ngayon eto pong tinatamasa ninyo na kapayapaan, siyempre galing yan sa 6 na taon na war on drugs, eh, 'di ba? Ngayon pa lang po bumabalik uli, 6 na taon. Eto po, kasi nila na talagang parang demonyo si Tatay Digong. 6 na taon po. Eto ang natitiyak ko kahit hindi ako mag-survey o ano. 6 na taon po napahinga napahinga ang Pilipinas sa pagkakaroon ng mga bagong adik. Imposible po na nabalitaan ng mga tao na may war on drugs tapos hindi ka adik. Ibig sabihin, sa panahon ni Duterte, walang bagong adik. Nakakatiyak ako diyan. Siguro 90% tama ako na walang naging adik. Kung may adik man, dati na silang adik. Ito yung paniniwala ko, eh. Nakita po ninyo na namamatay yung mga adik, namamatay yung mga drug lords, namamatay yung mga pusher. Tapos, pinapatay lahat mga adik, Ako hindi ako adik. Hindi ako adik ngayon, panahon ni Duterte. Mag-adik kaya ako. Yun po yung tinitiyak ko, eh. Kaya napahinga po yung Pilipinas sa mga bagong adik. Wala po naging bagong batch ng adik nung panahon ni Duterte. Kung hindi ka adik nung panahon ni Duterte, hindi ka magtatangka nung panahon niya. Ngayon na lang. Pwede nang uli ngayon, magkakaroon na uli ng mga bagong batch. So, ibig sabihin, lahat ng mga adik nun, ang tendency kung medyo hindi na po mahigpit, may tendency silang bumalik sa dating bisyo. May tendency silang bumalik sa dating mga saan sila kukuha ng pambisyo. Siyempre, mangho-hold up, magnanakaw, etc. Yan yun, eh. Kaya magkaakibat po yun. Kaya tumahimik po ang Pilipinas noon dahil walang bagong adik na na-produce, eh. Ito, mga unang bahagi ng panunungkulan ni Pangulong Marcos, epekto pa rin po 'to ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Wala pa pong gaanong bagong nag-a-addict. Baka ngayon pa lang yung mga balik addict na, mga tinatawag na balik addict, 'di ba? Puwede. Okay. Kaya it's too early para sabihin na kayo maganda yang bloodless. Kasi hindi po namin kayang tanggapin na walang naging silbi yung kundi pananakot, natakot yung mga tao. Yung war on drugs ni Tatay Digong, ang ganda po ng nadulot niyan, 'no? Ang ganda po. Yun na lang yung mga namatay nun. Biruin niyo kung 90% nun totoong addict, totoong pusher, totoong drug lord. Malamang mga 90%. Siguro konti lang diyan yung katulad ni Kian na nadamay lang. Hindi nga natin alam, 'di ba? Kung ano talaga ang tunay, eh. Pero, nakabawas po 'yun sa mga problema. Punta po tayo rito sa bagong, pahayag ni VP Sara. Nakakatuwa si VP Sara, 'no? Kayang-kaya niya sagutin lahat, gano'n po talaga, eh. Bumanat ka ngayon, kayang sagutin ni VP Sara. Nagtitimpi lang siya nun dahil bahagi po siya ng administrasyon. Ngayon po wala ng pagtitimpi. Bumanat kayo kay VP Sara, sasagutin kayo kaagad. Lalo na kung meron kayong say. Lalo na kung mataas yung tungkulin nyo. Pero yung mga mabababang mga tungkulin, hindi na ganong pinapansin ni VP Sara yan.
Yung mga ang ibinabato lang yung 125 pa rin hanggang ngayon. Hindi na po pinapansin ni VP Sara kaya nga sila yan lang ang inabot nila, eh. Kasi hanggang 125 lang yung kaya nilang birahin, 'di po ba? Binanatan niya po ngayon, ito pong si Pangulong Marcos, si First Lady at siyempre ang bago niyang attack dog, si Quezzo Escudero. Sila po ang bida rito. Binibigyan ko na kayo ng, patiuna. Okey, ano po ba yung sinabi nito ni VP Sara Duterte sa kanyang bagong pahayag? Putya, nakalimutan ko galing nga pala sa Facebook. Tinanggal ko yung Facebook. Basahin po natin, at isa-isahin po natin yung punto rito sa pahayag na 'to. Daming nagpapadala sa akin ng mga link. Hindi ko po mapanood lahat at hindi ko po mabasa lahat. Pagpaumanhin niyo na. Ito po ay galing sa page ni Inday Sara Duterte. Pahayag, August 9, 2024. We, Filipinos deserve better. So I am using my position, resources, and platform to be the voice of my fellow Filipinos who are left unheard. Grabe, no? Ang tindi po nitong statement ngayon nito ni VP Sara. Magmula ngayon, gagamitin ko na yung aking posisyon bilang Vice President, no? Yung resources ko at saka tong platform ko, no? Bilang Vice President, saka yung kasikatan niya mismo para maging boses ng mga hindi napapakinggan, yung mga boses ng pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, VP Sara. Kahit hindi mo sinasabi na ikaw ay boses ka ng oposisyon kasi makikipag-compete pa ba siya kay Risa Hontiveros? Boses po siya ng pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Yan yung inaako niyang responsibilidad. Ito po ay sa usapin na sinasabi na walang ginawang master plan itong Duterte government tungkol sa flood control. 2 beses ako nakaranas ng baha sa bahay mismo ng mga magulang ko sa Taal Street, Davao City. Nasira mga kagamitan namin at puro burak ang kapaligiran. Hindi siya nakakatuwa. Naranasan ko rin maglakad sa tubig, baha, hanggang dibdib at tuluyan lumangoy na lamang. Hindi siya masaya. Naranasan ko maging mayor at may namatay na 30 katao nang dahil sa isang flash flood. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa damdamin ko ito. So I'm using my position, resources, and platform to be the voice to show our government officials how to command. Tinuturuan niya po, no? Base po sa kanyang karanasan, napakahirap po ng makaranas ng binabaha. Ginagamit niya ngayon yung position niya ngayon bilang Vice President. Tuturuan niya yung mga government official, yung mga lalamya-lamya, yung mga inutil na government official. Makinig daw kayo kay VP Sara. Tuturuan ko kayo how to command. Tuturuan kayo magmula ngayon ni VP Sara kung paano tunay na mamuno, no? Alam niyo na kung sino pinatatamaan nito. Yung mga taong walang kakayahang mamuno. Yung mga taong kaya naging pinuno ngayon dahil nakapagmana ng apelyido. Wag na nating sabihing Marcos at Romualdez. At iba pa. Ganito raw po ang pamumuno. Gagamitin ninyo yung inyong resources para mag-command. Ano yan, no? How to command. Ano yung capital letters lahat. To give emphasis.
na yan ang kulang ng ating presidente. Hindi siya marunong mag-command. Tanong lang ng tanong. Nakita nyo, di ba? Binahanat lahat, hindi pa alam ang gagawin. Ano nga ang gagawin natin? Nagtatanong pa rin siya. I'm using my position, resources, and platform just as I did in the past. Noong ako ay mayor pa lamang, sinabihan ko ang NEDA Regions 11 na kailangan ng pag-aaral para sa flood control at drainage. Ito ay para may sinusundan ng City Engineers Office at DPWH na plano at hindi na sila mag-iimbento ng proyekto. Nung mayor siya, no? Ganito raw mag-command, ganito po maging pinuno. May baha, ayaw niya nang maulit. Inutusan niya, pag-aralan. Ngayon po ba may inuutusan tayong pag-aralan pagkatapos ng binaha? Pero tokis lang yun. Inamin na wala eh. Okay. Kaya nga mayroon nagawa ang PRRD administration sa flood planning. Nagsimula noong September 2016 at na-publish noong Hulyo 2023 ang Master Plan and Feasibility Study for Flood Control and Drainage para sa Davao City. Matagal pa lang gawin. At ito po ay pagsisimulan na dahil sila po yung nakagawa mismo, yung Davao City. Pahiya na naman yung mga nagsasabing wala naman nagawa si BP Sara. Meron pala silang plano from 2016, natapos ng 2023. Ipapatupad na lang flood control and drainage para sa Davao City. Baka naman gusto nyo ng ponduhan ang infrastructure projects na naaayon sa master plan. O baka naman may alinlangan pa hinggil dito dahil Duterte ang mayor at mas mamarapatin nilang gibain na lang. Kung may plano, nagsimula sa Davao, pwede pong gayahin pag naging matagumpay ng ibang mga syudad, lalo na po ng Metro Manila. Kasi walang plano eh. Di ba? Meron pong plano. Ngayon natin natutuklasan. Meron plano yung PRRD. Hindi lang napondohan dahil Duterte yung mayor eh, sa Davao eh. Pag Duterte ang mayor sa Davao, pinondohan nyo, may pagmamalaki ng mga Duterte. Bida na naman ang Duterte. Ayaw nga nilang maging bida eh. Di ba? Okay. Leaders should only say one thing, that it is done. Hindi ko gano'n naunawaan. Ulitin natin. Kasi meron pala ako kasi nalagpasan. Ito po. Leadership is faithfulness to the oath of office. Binabanatan nito si BBM. Makinig ka, BBM. Leadership is faithfulness to the oath of office. Leadership is faithful service to the people. Grabe. Leaders should only say one thing, that it is done. Leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Grabe, direkta na po ito. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat daw, ito po marami po tayong instances, di ba? Yung bigla nawawala yung ating Pangulo. Bigla nagkasakit na hindi naman natin alam. Minsan, COVID pa mga sakit eh. Pero pag kinakailangan na may biglang bisita, wala na COVID eh. Kasi po, di ba? Pag cocaine po yung motivation mo para magtrabaho, o yun na nagbibigay sa iyo ng motivation para magtrabaho, sa panonood lang po natin sa pelikula ng Amerikano kasi ang cocaine sa pang-Amerika yan eh. Pang mga
Teka muna. Thank you very much. Kay why is it like this? 50 pesos na pangkape. Yung tatlong problema po ng kasalukuyang administrasyon, yung motivated by cash, cocaine, or champagne. Panay mga bisyo. Wala na po 'tong ano, alam po ninyo, wala na po kayong ano, wala na po kayong, lahat na po nagsasabi na. Pangalawa sa pinakamataas na tungkulin, 'no, nagsasabi na po, binabanggit na, direkta na. Inaakusahan na kayo ng mga katropa ninyo, naging mga kasama niyo, si Cathy Binag. Ngayon ang Vice President ng Pilipinas. Leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Chis Escudero, makinig ka. And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Alam nyo, Chis, mabuti sinabi to ni BP Sara, no? Nung una, na-shock tayo lahat, di ba? Nung una, we were shocked. Ngayon, bakit mo inaatake si BP Sara? Chis Escudero. Bakit ikaw ang isa sa mga unang umatake kay BP Sara? Kayo ni JB, di ba? Pero walang pakundangan, no? Atake ka agad. Hindi ka naman dating ganyan. Pinapakita lang 'yun, Chis, no? Na ikaw compromise ka. Yung pagiging Senate President mo hindi dahil sa ikaw ang pinakamahusay at kagalang-galang ka bilang Senate President. Compromise ka. Nakita namin 'yan, eh. Una, na-shock kami. Naghihintay kami ng paliwanag, naghahanap kami ng paliwanag kung bakit walang makitang paliwanag mula sa iyo. Pero yung paliwanag na mula dun sa nagbigay sa iyo, nagpahawak sa iyo ng champagne, hindi ka tanggap-tanggap na kayo magkaibigan kaya pahawakin ka. Official ano yun, eh. Official ako kahit kaibigan ko kung nung ako, sabagay hindi makukumpara dahil mga first lady ng Pilipinas 'yan, 'di ba? Pambuong Pilipinas, ako pangmaliitan lang. Pero puwedeng maging magkaibigan kami pero pagka official, hindi puwedeng pare tawag niya sa'kin lalo na kung may mga bisita kami. "Pare." Ano pare, sir ang tatawag mo sa'kin kasi 'di ba? Nakita mo yung ginawa sa'yo, pinahawak ka ng champagne. Ulitin ko, and most certainly leaders should not be made to hold champagne glasses. Compromise, eh. Compromise ka, Chis Escudero. Yun na lang, yung hindi mo wala ka ring ano, hindi ka nahiya din nun na pinaghawak ka lang ng champagne bottle. Hindi ka leader. Ang sinasabi sa'yo ni BP Sara, nag-aangas ka ngayon. Pinupuna mo yung mga sinasabi ko. Bakit? Leader ka ba? Ganyan ba ang leader? Pinaghahawak ka lang ng champagne? Ginawa kang waiter? Hindi ka nahihiya? O yan yung pinupunto sa'yo. Hindi ka ba marunong mahiya? Tapos pupunahin mo siya, Vice President. Lahat ng gagawin mo ngayon, compromise. Bakit? Kaya ang tingin sa'yo, atakdog ka lang. Lahat ng bibitawan mo ngayon, alam ng lahat kung bakit ka umaatake sa Duterte. Hindi ka naman dating umatake. Dati na bang umatake sa Duterte yan? Yung unang 2 taon ba na hindi siya Senate President, umaatake siya? Hindi siya. Kaya questionable, no?
Kahit na ano sabihin mo sa amin. Okay, leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne, and most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Again, we Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Eto pa, isang patama ni BP Sara. Shout out sa JICA at Japanese government na tumulong sa Davao City. You are the best. Thank you, Sara C. Duterte, Vice President of the Philippines. Wala bang syukran? Okay. Bakit po niya binabanggit yung JICA? Nakita ko po yun eh. Nakita ko po yung project ng JICA. Nakita ko talaga kasi kung titignan niyo po, kung mahilig po kayong sumabaybay sa akin, inano ko yata yan sa may Pindot na TV. Hinanap namin yan, yung tunnel. Kaya lang bawal eh, mga Hapon. Kasi, etong mga to, bukang bibig nyo si Sara, pro-China, China, China, China. Bakit may JICA sa Davao? Nagsimula nung mayor siya. Sinimulan trabahuin yung pagbubutas ng pinakamahabang tunnel. Tama nyo lang ko, baka hindi yan yung pinakamahaba eh. Magiging pinakamahabang channel. Di ba? Di nawala na ngayon yung ano nyo, na China, China, China si Sara Duterte. Ibig sabihin, yung isa sa paninira ninyo na magiging probinsya tayo ng China, ayan ang patunay. Yung Japan, na mismong kaalyado, pinakamalaking kaalyado ni US dito sa Asia, kayang makipagtulungan ni BP Sara. Hindi totoo. Hindi totoo na si BP Sara ay magiging Chinese candidate. Kaya pinapakita sa inyo na ganyan ang trabaho ng isang matinong leader. Hindi katulad nung gagawin ka lang taga-hawak ng champagne glass. Parang sinasabi, Chis Escudero, bago mo ko banatan, magpakita ka muna ng sarili mong buto. At yan, hindi mo banat yan. Atakdog ka lang ng mga powers that be. Di ba? Powers that be yan. Parang malapit ka na madagdag. Isa pang ano mo, may kategorya na tayo, di ba? May dalawa kasing politiko na hindi po sila nahihiya. Hindi po nila tinatago na talagang, at proud na proud pa po sila na inatake nila yung mga Duterte. Si Trillanes ang ganda na sinabi ni Trillanes Sabi ni Trillanes, marami nagsasabi na wala daw akong ginawa kundi naghanap ng testigo para madiin ng mga Duterte. Ano sabi ni Trillanes? Opo, matagal ko nang ginagawa yan dahil gusto kong mahuli yung mga Duterte ng mga ICC. At least tapat si Trillanes. Si Risa Ontiveros po, ano tawag ni BP Sara? Ang babaeng Trillanes. Tama no? Ang babaeng Trillanes. Wala rin pong katulad nga ng sinasabi ni BP Sara, hindi rin po nagpipigil, hindi rin po nag-aawat sa kagustuhan nilang pabagsakin yung mga Duterte. Ano sinabi? Hanggat nasa power si BP Sara, malaki ang chance na makabalik. Delikado tayo. May delikado pa Delikado tayo dahil malaki ang balak nilang, malaki ang chance na makabalik ang mga Duterte hanggat nasa power. So, talagang gusto nilang pabagsakin yung mga Duterte. Pero mas maganda pang kaaway ang mga yan. Mas maganda pa silang kalaban. Kasi nagsasabi sila ng totoo. Yung nasa gobyerno, tanungin mo si Martin. Tanungin niyo si Martin. We're friends. Friends daw sila ni Sara Duterte. Pero tignan yung ginagawa sa Kongreso. Dinidiin. Di ba?
Oh, ngayon ano sinabi ni ano, ni Bato, 'di ba? Si kasama talaga si Martin, nila Trillanes na kumakausap sila ng mga sinabi ni Bato, mula sa kanyang very reliable sources na ayaw niyang pangalanan dahil baka gipitin bago magretiro. Alam niyo yung mga retirado na hindi niyo na magigipit, naghihintay lang po 'yan. Naghihintay lang yung punong-puno na sila. Kami rin naghihintay lang din. Hintay lang ng hintay, pero hindi po kami tumitigil na sa paghihintay lang. Dahil 2025 may eleksyon, totodo natin 'yan, mangangampanya tayo, 'no? Kaya yung nagsasalita na unity, unity, pero dinidiinan niyo yung mga Duterte sa lahat ng pagkakataon, diyan naman nagsimula 'yan, sa walang katuturang 125. Okey, 'yan lang po ang ating topic, puwede na po kayong magbasa